What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin na pakinggan itong mga nagbabagang balita mga kababayan. At unahin na nga natin itong report ni Sir Ted no, na kung saan ang bilibid pa rin mga kababayan ang nangungunang supplier ng droga sa buong bansa. Grabe naman yan. Na itong Bucor Chief na si Katapang humihingi ng 20 to 30 milyong pondo para malinis di umano ang kalakalan ng pinagbabawal na gamot. Naku naman po. Gusto nyo lang yan humuthot ng pera na galing sa kaban ng bayan. Dahil noong napapanahon ni Tatay Digong, walang ganyan na nangyayari. Takot pa nga at hirap na makapag-supply ang mga drug lords sa buong bansa at hindi sila labas-masok kamukha ngayon under sa bangag na administrasyon. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, ngayon ay nakikita ng taong bayan na bumulat sa katotohanan no, na itong war on drugs campaign ni Tatay Digong tunay na epektibo sapagkat ngayon ayan, balik hanap buhay na naman sila sa kung paano sirain ang buhay at kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Naingatan niyo po ang inyong mga anak upang maiwasan ang ganitong kalakaran, lalo na't nagiging talamak na naman. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Meron pa Starlink ngayon. Talagang malakas po yung Starlink kasi Mm. ano ba yun, via satellite na po yung hindi na mga cell site. So, nung dinala namin sa Mindoro itong mga ito, ang nabalitaan naman namin, bigla naman daw lumakas yung signal ng Smart saka Globe. So, Mhm. na ano po, opo. At Opo, yung opo. mga marami namang tayo, natasabat. Kaya lang, siyempre, pag nahuli naman namin, papasa namin yung cellphone, doon nila malalaman yung mga transaction na may nangyayari pa sa loob. Opo. Opo. General sir, technology ang kalaban natin, pero kayo ho ba wala din kayong technology kontra dito? Dahil if you recall, before ho kayo dumating diyan, problema na dati yan kaya may mga signal jammer pa sila sinasabi. Wala ho bang paraan para mawalan ng connection sa satellite po o sa internet itong mga involved sa drugs habang nasa loob po ng Bucor? Ayun nga po, kasi ngayon, yan po ang priority ng ating mahal na Pangulo at ni Sod. Sa 2026 budget po, kasi tapos na po yung 2025, 2026 budget, hihingi na po kami ng mga signal jammer. Ayaw po namin ma-monitor yung tawag nila kasi hindi namin mandato yun eh. Ang mandato namin to keep them and make sure na they do not commit crime while inside the facilities and make sure that they report information. So, yun po ang request namin na magkaroon na po kami jamming capability kasi yung nabili po na jamming equipment last mga 10 years ago, sira na. So, General, kung 2026 pa yan, mahaba pang panahon na maaari silang komunikasyon kung hindi agad ito mabibigyan po ng budget. Hindi, mahal po ba ito? Hindi kaya pwede po makahugot dito ang mismo ang tanggapan ni Presidente kung sakasakali po o DOJ para mapondohan ito? Opo. Mga magkano ba yun, General? Mga abot siguro. Yung isang equipment lang para sa... Mantakin nyo yun mga kababayan. Noong nandyan ang war on drugs campaign ni Tatay Digong, kahit walang pondong nilalabas, takot o hirap-hirap na mag-supply ang mga nasa bilibid ng pinagbabawal na gamot. Pero ngayon, ayan mga kababayan, kahit anong tactics ang kanilang ginagawa, hindi umiepekto at kailangan pa ng malaking pondo para matigil ito. Napakakupal naman talaga. Gusto lang yan maguthut ng pera kagaling sa kaban ng bayan. Body scanner, 20 million. Yung jammer pa, siguro baka ganun din kamahal, mga 20 to 30 million. Pero tama po kayo, Manong Ted, kasi nga po, marching orders ito ng ating mahal na Pangulo, dalawang sekretary na Rimulya. So, susulat po kami kung pwede po kami makahingi ng konting suporta sa logistical requirement para makatulong. Kasi talaga po yung technology, napaka-advanced na, ang hirap pong masawata itong drug trading in and outside the Bucor. Opo, sige po. So, General Sir, sa ngayon, identified niyo naman, di ba, itong mga grupo na nandiyan, meron pa ho bang natira sa Muntinlupa at set for transfer sa Mindoro? Bakit po sa Mindoro, hindi po sa Palawan o sa ilang pahong lugar? Bakit po specific po sa Mindoro? Sa Mindoro po kasi talagang bulubundukin at saka isolated. Talaga pong yan po ang dinesignate ni Secretary Boying Rimulya na Supermac. Nag-release naman po for 2025, mga 300 million for the construction of the Supermax. Itong Supermax talagang isolated yung mga drug lord natin, bantay sarado. And then lately nga po, inutos din ng ating
mahal na Pangulo, of course, to the both Secretary Remulla, SILG, and Mm. DOJ, na mag-interagency, magpa-support rin po yung PNP, magpapadalaga rin po ng bantay para mabantayan yung mga nagbabantay. So, Mhm. dodoble po ang gwardiya, and then of course, pag-create na po talaga yung Supermax na isolated talaga yung mga drug lords natin, yung Opo, talagang high opo. value drug lords. Opo, ang dati po kasi before the exit of the past administration, napag-uusapan yung Supermax na yan sa Nueva Ecija eh. Tuloy ho ba yung plano na yon o dito ho nang itatayo ito sa Mindoro? So, nung pumasok po yung previous administration, hindi po itinuloy yun. Kaya dito na po ang decision ni Secretary Boying na gawin sa Mindoro. Kasi malaki po yung lupa namin dito sa Mindoro, 9,000 hectares. Mhm. Opo. Mhm. And then nga po, yung yung guidance ni ating mahal na Pangulo, bloodless war or against drug. So, yun po talaga ang emphasis kung dito sa nanggagaling sa Blucor, dyan po ang bubuhos ang resources ng ating gobyerno para mahinto po yung drug trafficking. Opo. Sige, so meron pa ho ba ngayon? So far po, ilan na po ang inyong nailipat sa Mindoro at meron pa ho bang mga sinasabi pong drug lord, no? O kingpin sa loob ng Bilibid? Ilan pa po ang subject po for transfer? May mga about 3,000 pa po, Ted, kasi magpapalaya tayo ng 1,000, almost 1,000 per month. May Grabe. papasok naman sa atin ng mga makukulong na drug-related din, 2,000 naman. So, talagang marami yung mga... Kaya naman pala lumalaganap ang droga, mga kababayan. Ano yon? Reduce, reuse, recycle. Ginagawa na lang ingot ang taong bayan sa mga pinanggagawa ng mga ito. dumating na lately lang, ay transfer ko na po yung mga matataas, yung high value pero may dumadating pa po na nakukulong, ito, mga drug rin po ito, drug load. So, kailangan ililipat na naman sila. Medyo nahinto lang po kasi may bagyo tayo na dumating. Opo. Kaya ito po, Wednesday, bukas, lilipat po tayo, mga 300 po. Opo. Isa posible pong umanyong sinasadya lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na palakasin ang bintang na siya'y isang pumaslang ng mga individual na sangkot sa illegal na droga para takutin ng mga kriminal. Ayon sa kanyang dating Chief Presidential Legal Counsel, posible rin na patibong lang ito ng dating Pangulo para sa nag-aakusa sa kanya. Na ito ang balita ni Sarah Santos. Gaya na sinabi niya, I killed 6 criminals. Tinanong siya, ano mga pangalan nun? Ba't ko naman tatanungin pa mga pangalan nun? Paano ba uusigin sa korte ang mga umano'y krimen ng pagpatay kung wala namang pangalan ng mga mismong pinaslang? Maliban dyan, wala ring impormasyon na nagsasabi kung saan at kailan nangyari ang mga umano'y pagpaslang. Inabangan ng bansa ang kauna-unahang pagkakataon ng pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado para dumalo sa pagdinig nito patungkol sa umano'y extrajudicial killings sa naging war on drugs ng kanyang administrasyon. Kasunod dyan ay pinaunlakan din ng dating Pangulo ang imbitasyon ng Quad Committee ng Kamara para sa pag-imbestiga sa parehong issue. Para sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng dating Pangulo na si Attorney Salvador Panelo, pilit lang hinuhuli ng Kamara si Duterte na magbitaw ng mga salitang mahuhulog sa pag-amin niya sa umano'y extrajudicial killings. Nakakalimutan nila na number 1, yung extrajudicial confession has certain legal requirements. Number 1, it should be given outside of judicial proceeding. Number 2, it should be reduced into writing. Kailangan nakasulat yun. And number 3, with the assistance of counsel. And number 4, pag yun ay, halimbawa, merong akusado na ako o inadmit, nag-confess ng krimen niya, kailangan yung prosecutor, yung mga piskal, pagdating sa hukuman, they will have to introduce evidence outside of the confession. Meaning, hindi lang yung confession kayo. Binigyan diin ni Panelo na kailangang magpakita ang mga nag-aakusa ng ebidensya para patunayan na mayroong ang krimen na naganap. Giit din ni Panelo, posibleng may dalawang kahulugan ang sinabi ni Duterte na may 6 daw siyang pinatay dahil sangkot ang mga ito sa illegal na droga. Either it's a bluster, an exaggeration, para to strengthen, palakasin yung myth or legend niya na killer siya. Bakit? Kasi yun ang ginamit niya para takutin ang mga kriminal sa Davao at yun ang ginamit niya bilang presidente. Kaya lalo niyang pinalalakas yun sa pamamagitan ng pagkikwento na mamamatay tao siya ng mga kriminal. O yan, pwedeng ganon. Or siniset niya lang yung trap sa kanila para magmukha silang tangier o dump. Matatandaan na ilang beses nang hinamon ni Duterte ang mga nag-aakusa sa kanya na kung matibay ang mga ebidensyang hawak ng mga ito para patunayang may naganap ng extrajudicial killings sa kanyang war on drugs, ay kasuhan na lang daw siya ng mga ito sa korte.
Pero si Panelo naniniwala na hindi tatayo ang planong pagkakaso laban kay Duterte sa korte. It's a misnomer. They will never stand in court simply because hindi yun talaga extrajudicial confession or admission kasi may legal requirements nga. Eh, ang problema, nakakalimutan ng mga yan. Hindi naman mga abogado. At yung isang abogado rin, nakakalimutan niya rin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Attorney Sal, yung issue ng extrajudicial, hindi na tatapos yung usapin na ito dahil araw-araw may panibagong sinasabi ang mga mababatas and then other columns, may kanya-kanya din nilalabas na point of view, Attorney Sal. At, di ba, isa pa nga dun sa binabalita yung sa Department of Justice nga, Attorney Sal, no? Sinabi kasi ni Justice Secretary Boying Remulla, iniimbestigahan na ng Special Task Force si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa posibleng paglabag sa international humanitarian law kaugnay sa umano'y madung war on drugs ng kanyang administrasyon. Ano masasabi mo nito, Attorney Sal? Kahapon nga po, inulat tayo ng mga tanong ng mga iba't ibang works, dyaryo, radyo. Ano rin bang masasabi natin dahil itong Secretary of Justice nagsasabi na pinag-aaralan na nila, iniimbestigahan na nila yung mga sa extrajudicial killing, batay doon sa mga sinabi o pag-amin ni Presidente Duterte doon sa Senate at Quadcom hearings. At magpapile sila pinag-aaralan na mag-file ng kaso dyan sa punto ng humanitarian law na gamit din ng ICC. Kaya po sa kanila, akala ko ba umamin na siya, may mga extrajudicial confession or admission na siya. Ba't di niya na lang pailan ng kaso? Ang nakikita po natin, what they're doing is a relentless black propaganda against the former president to besmirch his reputation. If they have the evidence, if they have the goods, why haven't they filed it? For God's sake, just file the case. Sabi nga ni Presidente, mamamatay na ako. Hanggang ngayon, hindi niya naman pinapile. File niyo na. Nung magkaalaman na tayo. Ba't hindi niya pinapile? Ba't tuloy-tuloy pa rin ang paninira niyo sa kanya? O yan ang katanungan. Yan ang dapat nila sagutin. At saka yung gaya ng tanong mo kahapon, ang reaction daw nung Malacanang. Sa sinasabi ni Presidente na yung rebelding sundalo, ginagamit ng Malacanang. Sabi niya, hallucination lang yan. Siyempre, hindi nila uaminin. But regardless, kung saan man ang gagaling, kung sino man ang tumutulong sa kanya, sa kanyang paninira, talaga naman walang basihan lahat yan. Yan recycled propaganda. Noong 2016 pa yan, nabasura na nga yan Kahit na anong gawin niya, talagang dinidismiss ang kaso laban kay Presidente Duterte. So, the best remedy para sa kanila at sa mga kaalyado ng mga yan, gamitin nila yan, Kongreso, gamitin nila yung mga hearings dyan para buhayin muli yung mga paninira kay Presidente Duterte. At hindi yung magtatagumpay yan. Mm-hmm. Samantala, Attorney Sal, nag-alok naman ng 1 milyong pisong pabuya ang Kamara para sa pagtuturo kung sino at nasaan si Mary Grace Piatos na pumirma sa dokumento kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Jefferson Conghun, nais nila itong padaluhin sa susunod na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability para bigyang linaw ang confidential funds ng OVP. May pabuya, Attorney Sal, may pa 1 million ang Congress. Nag-ambag-ambag daw sila para lumabas si Mary Grace Piatos. Kung totoo nga bang may Mary Grace Piatos daw? Yan ang hindi ko maintindihan. Ano bang problema nila talaga sa confidential funds? Hinahanap nila yung nag-release ng pera. Mm-hmm. Bakit? Tinukoy na nga kung saan ginastos yung pondo. Kung sa tingin nila, yung pag-release ng pondo ay hindi ginamit sa supposed to being intended para doon, ba't di na lang nila kasuhan? At kung alam nila na maaaring yon ay kulang ang batas upang maging madali ang pag-commit ng mali o ng krimen, o edi doon sila pumasok yung legislation. Ba't kailangan pang mag-aambag sila para hanapin, piliting pumunta? Kung nakita na nila yung diferensya, hindi ba? Hindi ho trabaho talaga yung Kongreso para kayo mag-imbestigang para mga pulis, para mag-al. I-recommenda nyo na yung filing para matapos na yan, mapailan na yan. Oo nga, so parang hindi sila makamove on talaga, Attorney Sal. At saka naipasa na yan sa Senado, mga kababayan. Ano pang habol-habol nila na talagang sisiraan na lang si VP Sara sa harap ng kamera. Napakapal naman talaga ng kanilang mga pagmumukha. Na ang sinasabing isa sa mga source pa rin ng illegal na droga sa bansa ay ang New Bilibid Prison.
parang nung una ko na narinig ito, ako'y nagulat, no? Kasi nga po, bago ng ating Happy Jan, at nung siya'y umupo, kitang-kita naman natin yung kanyang effort, di ba? Ng pag-aayos dito po sa Bilibid. Magandang umaga po sa inyo, Director General Gregorio Katapang ng NBP. Good morning, sir. Magandang umaga rin po, Manong Ted, at sa mga tagapakinig ninyo. Opo, salamat sa panahon. Sir General, ako po'y nagulat nung sinabi po ni Secretary Remulla na ang isa pa rin sa mga source ngayon ng illegal drugs ay ng drug trade ay sa loob ng Bilibid. Ano hong kwento dito, General? Oo nga po, kasi maalala nyo, Manong Ted, dati nagka-searching kami, yung pagkaduda kami doon sa nagdadala ng drugs, nagka-cavity search kami. O parang full check-up, na ang nag-check up naman, babae. That was last March ata o April. Nung nagreklamo po sa human rights, sabi ko, hinto muna natin yung searching. Kasi sinasabi nila, violation of human rights. So sabi ko, sige, bibili na lang tayo ng gamit na cavity search. Yung kabibili lang po lang namin. Kasi po talaga, Manong Ted, hindi kayo maniwala o yung nagdadala po ng mga drugs sa loob, yung mga common law white nila, mga visitors. One time nga po, nangyari, sinesearch yung isang babae, nahuli siya, ang nakuha doon sa kanya, cellphone, tabako, charger, tapos yung pang hearing aid. Kinikwento nga nung mga nag-search, nung palusot na raw yung babae, parang nag-ring pa raw yung cellphone o nag-vibrate, kaya gumalaw yung katawan ng babae. So, saka nahuli siya. So, ganun po katindi po yung pagpupuslit po ng drugs saka cellphone sa Bucor. Kaya binalik na namin po yung searching ng pero mayroon na pong equipment. Pero na po kabibili lang po. Ayun, ginagamit ngayon po. Opo. General, ang akin pong pagkakaintindi rin dito po sa balitang ito at napahayag na ng Secretary Boying ay yung drug trade ay nangyayari sa loob ng Bilibid pero sa labas ng operation. Hindi po ganun yon. Hindi yung alam niyo na, yung dati pong mga drug lord, di ba? Opo. Go ahead, sir. Opo. Dalawa po yung nangyayari, yung yung mga nagdadala sa loob, yung mga mister nila na may pagka-addict kasi alam mo noon, Manong Ted, 70 to 75% yung nakukulong diyan drug related. Pag tinanong mo, bakit ka ba pumatay ng tao? Sir, tumama ang paningin ko sa kanya, nakadrugs ako, pinatay ko siya. O sabi, bakit mo naman ni-rape yung kamag-anak mo? Sir, nakadrugs din ako. So, in and out po yan. May mga nagdadala na nahuhuli naman natin. Tapos yung drug trade outside, yung mga drug lord. Kaya nung umupo si Secretary Boy, nung naupo na po ako, ang utos po ni Secretary, kasi dalawa pong Remulla yan Secretary DOJ, Remulla, daling ko sa Mindoro, sa Tablayan. So, dinala ko naman po. Ngayon, siguro, nung pag-upo naman ni Secretary John B. Remulla, SILG, may namomonitor pa o whatever. Kasi nakita ko sa news na nag-meeting sila ni Presidente, ni SOJ, ni SILG, tapos si PDEA, DG Lasso, tapos si CPNP. So, siguro po, doon na napag-usapan nila. Kasi po, bago pa nga po yan, nagtayo na po kami ng interagency. Kasama namin dyan yung MICA, PDEA, PNP, NBI. Ang usapan po namin dyan is, ang role ko, pag may nahuli ako na nagpapasok ng drug, dadaling ko sa PDEA, at kung may mahuli rin akong cellphone, dadaling ko sa PDEA, sila na po ang magpo-forensic. Kaya hanggang doon yung role namin. So, siguro, because of the absurd. Kasi nagbago na po yung technology, Manong Ted. Ngayon, pwede ako makipag-communicate sa'yo kahit walang SIM kahit walang SIM. Pwedeng Messenger, Viber, tapos PNP to look into this. Kung talagang, sir, administrative dismiss kayo, right? Yes, sir. Yung criminal case din, sir, dismiss. Ano natin doon, for example, na-dismiss tayo criminally? Sir, yung po kasing nangyari sa amin, sir, kung if I may, sir, tutuloy ko yung... Sige, go ahead. Para malaman lahat, sir. Publicly kasi, sir, na pinaya kami without wala pa kami mga na-file na kaso. Tapos, sir, lahat ng kaso, lahat ng gastos, sinolder namin, sir, yung pambayad ng abogado. Where in fact, yung case namin, sir, job-related, work-related po yun. Kaso, walang support sa PNP, sir. Tapos,
Sino kaso sa inyo? Tapos sir, na-dismiss na yung kasong kriminal namin. Matras na yung complainant. Sir, pinakulong pa kami. Yun yung masakit dun, sir. Sino pakulong sa inyo? PNP, sir. Sino gutos? That time, sir, PNP Chief Bato de la Rosa, sir. Merong itong video sa YouTube, sir, na plano kaming patayin, sir, parang takpan yung kaso sa Karami na binulgar ni asawa ni Ricky Santa Isabel, sir. Na makikita pa yun sa YouTube. Mismo siya nagpa-interview sa sa GMA or sa National TV na itong police na dapat kaya kinakasuhan kami ng kidnapping, sir. Muntik na kami ilatag din. Hindi ko alam, sir, kung DDS or ano. Ganun. Pero yung asawa mismo ni Ricky Santa Isabel, sir, hindi siya pumayag na ganun yung gawin nila sa amin. At with the support of our wives and relatives, sir, binantayan kami sa kampo kanya hindi natuloy yung plano, sir. Paano nyo nalaman yung sinasabi yung alleged plan? Paano nyo naman na Sir, kasi yung first na dinala kami sa kampo, sir, restricted, tinanggalan kami agad ng baril tsaka cellphone. Wag daw kami makikipag-communicate sa labas. Tapos sir, dahil sa akwa doon kami, marami kaming kakilala ng polis. Sinabi nila sa amin, wala kaming cellphone, sir. May isa yung kwarto kami. Sabi nila, may planong patayin kayo, kukunin kayo dyan, sabi niya. Sabi, tawagin yung mga kamag-anak niyo, bantayan kayo, sir. Apparently, sir, na-verify namin po yun. Sino sabi sa'yo ng ganun? Yung mga kasama din namin. Official Sir. Yes, sir, mga kadikit na namin. Saan area kayo? Manila City Police Officer. Saan? Manila City Police Officer. Can you mention the name of the officer who have... Kung sa executive session, sir, kung makakailing kami. Or sa affidavit. Yung mention namin. Sige, siguro mag-affidavit ka. Tapos, sir, yung nagpatibay din sa sabi-sabi na yun sa station, sir. Ay sa campus, sir. Yung mismong asawa ni Ricky Santa Isabel, sir. Sino si Ricky Santa Isabel? Yun po yung suspect na police. Kami, sir, yung sa AIDG na pumatay doon sa Koreano. Okay, let's proceed sa next, si Mr. Richard Agapito. Richard Agapito, can you tell us your, bakit ka na-dismiss? Sir, good morning po. Dagdag lang po dun sa sinabi sa kasama ko po ni Mr. Jason Ibe po. Yun nga sir, yung humiliate po kami in public without wala pa pong naka-file na... Kasama mo si Jason? Yes sir. Magkakasama kayo? Pito po kami sir na yung pulis sa Angeles. Na public humiliate po kami and yun nga po, wala pang naka-file na kaso. Okay, thank you so much, Mr. Richard Agapito. Yes sir, thank you po. Ito namang biktima, kasi we're running out of time. Hanggang 12 lang po tayo. So, itong widow, nung si Miss Floradel Collantes. Sige, ma'am, you have the floor.